Mga kapuso, signal number 2 po ngayon sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa Tropical Storm Kabayan. May signal number 1 din sa ilang lugar sa Visayas. Binabantayan ngayon ang posibleng paglandfall nito sa Davao Oriental. Ang iba pang detalye tungkol sa bagyo, abangan maya-maya lang. Maagang nahirapan sa pag-commute ang ilang pasahero sa Caloocan. Yan ay dahil extended ngayon ang tigil pasada ng ilang grupo. Balitang hatid ni James Agustin. Araw ng Lunes, maraming maagang pasahero na sumasakay ng jeep sa monumento sa Caloocan. Ang iba napapatakbo pa para mauna lang makasakay. Si Mang Felix galing pang Malabon at papasok sa Valenzuela. Nahirapan daw siyang sumakay ng jeep. Medyo mahirapan din. Pero hindi naman, kailangan talaga tiyaga lang. Importante makapasok ka sa trabaho. Mas aagahan niyo pasok? Opo. Maaga naman lagi akong bumabiyahe. Naiintindihan naman daw ito ng ilang pasahero. Kaya didiskarte na lang daw sila para hindi malate sa pupuntahan. Maghanap ng ibang masasakyan, ganun. Tulad na? Mga bus, kasi jeep lang naman po ang Nalaman ko ngayon na ganun pala, agahan ko pa po yung pasok. Siyempre. Para hindi malate. Opo. Ang ilang miyembro ng grupong Manibela na may rutang Malabon at Navotas, bumiyahe na muna kanina madaling araw para kahit papaano ay may kita. Ganito raw ang magiging sistema nila sa mga susunod na araw. Para sa mga jeepney driver, mahalagang tigil pasada para marinig ng gobyerno ang kanilang panawagan. Mawawala po kami ng hanap buhay, kaya kailangan po namin ipaglaban yung yung karapatan bilang isang driver. Ayaw namin, siyempre dito kami nabubuhay, marami mawala ng buhay pag mawala po yan. May ilang jeepney driver naman na hindi makikisa sa tigil pasada, tulad halimbawa ng rutang Monumento Trinoma. Miyembro na raw sila ng kooperatiba na siyang bibili ng mga modern jeep. Si Norman na 3 dekada ng pumapasada, hindi raw talaga pabor. Pero Wala naman kami magawa. Kasi nga, gobyerno na may may akda. Pag di kami bumiyahe, paano pamilya namin sa mahal ang bilihin ngayon? James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May dagdag bawas sa presyo ng oil products ngayong linggo. Sa anunsyo ng Shell, tataas ng 10 centavos ang kada litro ng diesel. Matapos siya ng 2 linggong rollback. Ang kerosene naman may tapyas. Mababawasan niya ng 85 centavos kada litro. Wala namang paggalaw ngayong linggo sa gasolina. Eto na ang mabilisang balita. Iniimbestigahan na kung may pananagutan ang may-ari ng truck na sumabog sa isang transport terminal sa barangay Kalumpang, Marikina City. Nasunog ang truck na naglalaman ng karton-karton ng iba't ibang paputok. Nadamay rin ang mga kalapit na sasakyan. Patay ang driver at pahinante ng truck habang hindi bababa sa 5 ang sugatan. Ayon sa pulisya, kailangang may permit ang pag-transport ng mga paputok. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang terminal at ang may-ari ng truck. 5 sasakyan ang nagkarambola sa Minglanilla, Cebu. Ayon sa investigasyon, magde-deliver ng manok ang isang truck nang tamaan nito ang isang motorsiklo. Dead on the spot ang rider habang sugatan ang kanyang pasahero. Sugatan din po ang 3 sakay ng tinamaan ding kotse. Inararo rin ang isang SUV at isa pang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng truck pero giit ng driver, nagkaroon ng problema sa kanyang preno. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Mga kapuso, ilang sandali mula ngayon, inaasahang magla-landfall na ang Tropical Storm Kabayan. Malaking bahagi ng bansang isinailalim sa babala dahil sa unang bagyo ngayong Disyembre. Nito alas 8 ng umaga, itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dinagat, Surigao del Norte, kasama ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion of Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Signal number 1 naman sa southern portion ng mainland Palawan, Cagayancillo Islands, sa Visayas. Signal number 1 din sa southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, buong Cebu kasama ng Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng Agusan Provinces, central portion ng Davao Oriental, buong Davao de Oro,
Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Cotabato, northern at central portion of Zamboanga del Norte, buong Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ngayong araw sa halos buong Visayas at Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang halos buong Northern Luzon at ilang panig ng Central at Southern Luzon. Asahan din po ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Maglalabas ng 11 a.m. bulletin mamaya ang Pag-asa, kaya tutok lang po kayo dito sa Balitang Hali. Huli sa raid ang 25 sangkot umano sa smuggling ng diesel sa Mariveles, Bataan. Balitang hatid ni John Consulta. Kasama ang Bureau of Customs, sinalakay ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI ang isang compound sa barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Sa loob ng compound, inabutan ang 16 na lorry o truck oil tankers at pwersahang pinababa ang mga nakasakay ng mga driver at pahinante. Sa gitna ng raid, makikita ang isang marine tanker na pinaniniwalaang may lamang langis na paspasang umandar para makaiwas sa raid. Pinasok naman ng NBI ang nakadaon na barkong MT Lorna na may kargang libu-libong litro ng langis. Ayon sa NBI, sangkot daw sa oil smuggling ang ilang barko at mga personalidad sa Bataan base sa kanilang isinagawang investigasyon at surveillance. Doon sila sa laot muna, siguro mga 5 sila doon. Tapos by twos, dumadaong sila dito sa area. Tapos makikita na natin yung mga sunod-sunod na pasok ng truck na ito ay talaga kaduda-duda. Kasi yung lugar is napakadilim. Na-identify din natin yung pinagdadalhan kasi yung mga drivers at yung mga pahinante ay kinuna natin ng mga sworn statements. Meron silang mga pinagpaparadahan dito rin sa Metro Manila, meron din sa May Tarlac at iba pang lugar na sa ngayon hindi pa namin ma-disclose. Kumuha ng oil samples ang BOC at ng kanilang suriin, nakumpirma nilang walang markers sa mga inabutang langis na indikasyong smuggled ito. 25 tao na inabutan sa compound ang inaresto, habang 136,000 liters ng diesel na nasa mahigit 7 milyong piso ang market value ang nasamsam. Kung natuloy sana ang pagpuno sa 16 na oil tanker trucks na nakaparada sa loob, posibleng umabot ang halaga sa 90 million pesos ang nailabas na smuggled na diesel. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga inaresto. Ayon sa NBI AOTCD, posibleng bilyong-bilyong piso na ang lugi ng gobyerno sa tagal at laki ng operasyon ng oil smuggling ng naturang grupo. Napakalaking problema ng ating gobyerno ito. Unang-una hindi sila nagbabayad ng duties. Kawawa rin yung mga negosyante na sumusunod sa batas. Kalaban nila mga ito na hindi nagbabayad. Humaharap sila sa mga kasong fuel smuggling under the CMTA and other related laws. On our part naman, meron tayong tinatawag na Presidential Decree 1865 that regulates yung illegal transactions involving petroleum products. Iimbestigahan natin yung possible violations of environmental laws. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumentro sa mga issues sa South China Sea at pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. At live mula sa Tokyo, Japan, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Ohayo gozaimasu, Connie! Mag-alas 12 na nga ng tanghali ngayon dito sa Japan at magkakaroon pa rin ng mga pulong sa buong maghapon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit kahit na opisyal na nga itong nagtapos kahapon at kabilang dito yung pagdalo niya sa Asia o ASEAN Zero Emission Community Leaders Summit dito sa Japan at ito ay para maibsan yung matinding epekto ng climate change. Naging produktibo naman ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa summit kung saan
napanindigan niya o napahayag niya ang ating paninindigan sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Gayon din yung pagpapanatili ng international order na nakabase sa rule of law. Sa pagharap kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa isang bilateral meeting sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Reciprocal Access Agreement na bubuuin ng dalawang bansa. Kasabay ng panawagan niya sa pagkakaisa ng mga miyembro ng ASEAN sa gitna raw ng patuloy na paglabag sa international law kabilang na ang mga tensyon sa South China Sea, na mas lumalala pa raw sa halip na mabawasan dahil sa anya ay isang mas agresibong China na nagdudulot umano ng banta sa mga kalapit bansa sa ASEAN. Binanggit ng Pangulo ang benepisyong makukuha ng dalawang bansa sa pagbuo ng Reciprocal Access Agreement o RAA na magiging katumbas ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. This is the Reciprocal Access Agreement that will give us a greater capability in terms of not only security, but also in terms of disaster preparedness and alleviation and adjustment. And that is something that I believe is very, very significant, and that it will bring to us a greater capacity to maintain the peace in China. Kamakailan sunod-sunod ang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa ating mga tropang kabilang lang sana sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na humantong pa sa pagbangga at pagkasira ng ating barkong ML Kalayaan. Sa panayam nga nitong weekend kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niyang mas lumalala pa raw ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Patuloy raw nating pipiliin ang kapayapaan habang patuloy rin daw nating palalakasin ang alyansa sa mga bansang may parehong paninindigan sa atin para mapanatili raw ang katatagan sa rehiyon. Sa panig ni Prime Minister Kishida, sinabi niya nagkasundo silang tatapusin kaagad ang negosasyon at pagbuo ng RAA para mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa. Patuloy rin daw nilang ipatutupad ang probisyon para sa Coastal Radar System. Kukunin din daw niya ang pagkakataon sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting ngayong araw para mapalakas ang kooperasyon para sa energy transition at decarbonization at infrastructure promotion na sinang-ayunan lahat ni Pangulong Marcos. Binanggit din ni Kishida ang kahalagahan ng pagsusulong ng kooperasyon sa ASEAN kabilang ang Pilipinas para mapanatili ang malaya, bukas at international order na nakabase sa rule of law. Sa pagtatapos kahapon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, nagkasundo ang ASEAN at Japan na magpatupad ng Joint Vision Statement Plan na lalong magpapalakas at magpapatatag sa kooperasyon nito pagdating sa seguridad, maritime security at connectivity. As the world faces compound challenges, Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo-Pacific. We will act against new challenges, contribute to regional peace and stability, to create a world where each and every person shall enjoy prosperity, where human dignity is upheld. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuo ng 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plans para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbigay rin ang Pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. The global creative industries market, estimated at $2.6 trillion in 2022, is projected to reach up to $3.4 trillion in 2028. As we intend to increase our share of the pie of these numbers. One way to accelerate this is by partnering with like-minded countries such as Japan. In the Philippines, we are not just witnessing economic growth. We are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippine at Japan Coast Guard at ng DENR at Japanese Environment Ministry para sa environment protection. Bilang pagbibigay-pugay naman sa mga bumisitang ASEAN leader at pagdiriwang sa gintong anibersaryo ng pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN at Japan, inilawan kagabi ang Tokyo Tower ng pula, dilaw at bughaw na mga kulay ng ASEAN flag at logo ng summit.
Connie, ngayong tanghali ay may luncheon meeting pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga ASEAN leaders. Susundan ito ng roundtable meeting kasama naman ang mga negosyante ng Japan. At magkakaroon din siya ng kapihan kasama ang media. At bago bumalik sa Pilipinas ay magkakaroon pa siya ng audience kasama si Japan Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. At yan ang pinakasariwang balita. Nagbabalita live mula rito sa Tokyo, Japan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. 7 days to go na lang, Pasko na mga kapuso. At isa po sa tradisyon ng mga Pinoy, syempre yung pagkumpleto, di ba, ng siyam na araw ng simbang gabi. Oo nga, at ngayong day 3 ng simbang gabi, puno pa rin yung ilang malalaking simbahan sa bansa. Yes. Sa Manila Cathedral sa Intramuros, hindi napigilan ng maulang panahon ang dagsa ng mga nagsimba. Ang ilan sa kanila goal daw na kumpletuhin ulit ang kanilang yearly panata. At maulang umaga rin daw ang sumalubong naman sa mga nagsimbang gabi dyan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ang ilan nga po sa kanila nakisilong na sa labas at meron ding mga tinapos naman ang misa, bit-bit yung mga payong nila. Kasalukuyang nakataas ang signal number 1 sa buong probinsya dahil sa bagyong Kabayan. Halos mapuno rin ang deboto ang loob ng mga Metropolitan Cathedral sa Camarines Sur. Paglabas ng simbahan, naghihintay ang mga tindahan ng kakanin at iba pa ang mga pagkain. Eto naman sa mga naghahanap po dyan ng mabibiling ham para sa Pasko. Aba, magkano na nga kaya ang presyo ng ilang ham natin? Ilang araw po bago ang Pasko? Sa kilalang tindahan ng ham sa Mandaluyong, 2% daw ang itinaas ng presyo. 2% o 200? 2%, oo. Mula po nung isang buwan. Mula po yan, 1,580 pesos kada kilo para sa boneless. Hanggang sa 1,750 pesos para sa sliced ham. May scrap ham din. At sa isa namang pong sikat na tindahan ng ham, dyan naman sa Quiapo, Maynila, wala pa rin naman paggalaw sa presyo, sabi ng mga tindera. Nasa 1,180 pesos kada kilo ang presyo ng Chinese ham. Pinakamahal naman ang scrap ham na 1,640 pesos ang kada kilo. Sa Miyerkules, inaasahang pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2024 national budget na 5.76 trillion pesos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na kasama ngayon ng Pangulo sa Japan, na ipadala na sa Malacanang ang panukala. Meron pa raw mga kailangang i-print bago pirmahan ang panukalang budget. Sa palagay ni Romualdez, hindi magvivito ang Pangulo. Pabor din daw ang Pangulo na alisin ang confidential and intelligence funds ng ilang civilian agencies. The President is of that mind that as much as possible to minimize the CIFs in the civilian departments or agencies and other focus where, it's best suited dito sa mga may security issues, defense, yan sa Coast Guard, the Philippine Sea. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez sa edad na 77. Kinumpirma ng Quezon City Police District sa isang report na pumanaw ang aktor kahapon. Marami ang humanga kay Valdez dahil sa kanyang galing sa pag-arte sa loob ng ilang dekada. Bumida siya sa ilang kapuso show, kabilang na ang Bebote nga kung saan nakatrabaho niya ang anak niyang si Jano Gibbs. Tampok din siya sa GMA sitcom na Bahay Mo Ba To na umere simula 2004 hanggang 2007, pati na rin sa Meant to Be noong 2017. Wala pang pahayag ang pamilya ni Valdez tungkol sa kanyang pagkamatay. Sa mga suki po natin naman dyan sa MRT3, planuhin na po ang inyong biyahe. May adjusted operating hours kasi ang tren ngayong magpapasko at bagong taon. Ngayon pong araw hanggang sa Biyernes, December 22, 4:30 a.m. ang first trip sa North Avenue, habang 9:30 p.m. naman ang last trip. Sa Taft Avenue, 5:05 ng umaga, ang first trip hanggang 10:09 p.m. ang last trip. Ganyan din po ang oras sa December 26 to 29 at sa January 2 hanggang January 3 ng susunod na taon. Sa December 23 at 30 naman, 4:37 ng umaga ang first trip sa North Avenue, habang 9:30 p.m. naman ang last trip. 5:18 a.m. ang unang biyahe sa Taft Avenue at 10:08 p.m. ang last trip. Sa bisperas naman ng Pasko at Bagong Taon, 4:38 a.m. ang first trip sa North Avenue,
habang 7:45 ng gabi ang last trip. Sa Taft Avenue, 5:19 a.m. ang unang biyahe habang 8:23 p.m. ang last trip. At sa mismong araw ng Pasko at New Year, may biyahe pa rin po simula 6:30 a.m. sa North Avenue habang 9:30 p.m. naman ang kanilang last trip. Kung sasakay naman po sa may Taft Avenue, 6:30 ng umaga ang first trip dyan habang 10:09 p.m. ang last trip. Mga kapuso, nagpapatuloy po ang tigil pasada ng mga grupong Piston at Manibela bilang pagtutulyan sa consolidation ng mga tsuper sa PUV Modernization Program. At may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, kita mo rito sa likod ko, marami pang jeep na bumabiyahe. Dito po yan sa may Divisoria, isang linggo bago magpasko. Yung mga ruta po na nandito ngayon na bumabiyahe, papuntang Cubao, papuntang Moraitap at Punta. Pero bibihira yung mga bumabiyahe papuntang San Juan. Kaya kanina may dalawang pasahero ako nakita na nahirapang sumakay. Papunta sana kasi sila ng San Juan. Kanina, Connie, ay nagkilos protesta sa monumento sa Caloocan ang mga miyembro ng grupong Piston at Manibela. Sigaw nila no to jeepney phase out. Pagpasok kasi ng January 1, 2024, hindi na makakabiyahe ang mga jeep na hindi sumali sa consolidation o mga kooperatiba korporasyon. Sabi ng Manibela, ayaw nila sa consolidation na pagsasamahin ang kanilang prangkisa at magkakaroon sila ng mga bus. Kahit daw walang konsolidasyon, kaya naman nilang mag-modernize. Basta tatanggapin ng gobyerno yung mga traditional jeep na gagawin nilang moderno para hindi na sila gumastos ng malaki. Kanina nasa protesta ang presidente ng Manibela na si Mar Valbuena, pero wala ang presidente ng Piston na si Modi Floranda. Ayon kay Valbuena, nasa 40,000 miyembro ng Piston at Manibela ang kasali sa transport strike sa Metro Manila. Kanina, sinigawan ng grupo ang mga dumaan sa kanila na tsoper na bumabiyahe pa rin na tila raw walang pakisama sa kanilang pinaglalaban. Sabi ng ilang tsoper na nakausap ko kanina, handa nilang tapusin ang 2 linggong tigil pasada kahit pa wala silang kitain. Pero may ibang hanggang Biyernes lang daw sasali. Sa araw ng Pasko, plano ng Manibela at Piston na idaos ang protesta sa Malacanang. Connie, sabi ng Pangulo ng Manibela, si Presidente Bongbong Marcos lang daw ang makakapigil ng transport strike na ito para hindi na ito umabot hanggang December 29. Gusto nilang i-extend ng Pangulo yung provisional authority o yung kanilang prangkisa na hanggang December 31 na lang kung hindi sila sasali sa mga consolidation. Connie? Maraming salamat, Jonathan Andal. May payo po ang Department of Health sa kasagsagan ng mga pagtitipon ngayong holiday season. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ngayong kabi-kabila na ang Christmas parties, pwede pa rin bang magpaka-healthy? No excuses, sabi ng Health Department, dahil pwede namang umiwas sa lahat ng mga pagkaing maalat, mataba, at matamis. Limit the eating of processed foods that are high in salt, junk food yan. Sugar, yung mga sweetened beverages, and fat. Yan naman, usong-uso ngayon with all the lechon that we're eating and the oily meals that we're eating. Uminom din daw ng maraming tubig at umiwas sa mga nakalalasing na inumin at sugary drinks. At kung magte-take home naman, yung mga nagsasharon, dapat intelligent ka rin kung ano yung take home mo. The foods that will last. Common sense, amuyin nyo. If it smells bad, huwag mo nyo ipilit lutuin. Throw it. Huwag puro pa-morningan sa party. Dapat sapat ang tulog at ehersisyo. Magsabon pa rin ang kamay. At kung masama ang pakiramdam, we are encouraging the public to wear masks if you are experiencing symptoms. Or better yet, just stay at home. Kung ikaw ay may acute respiratory illnesses. Voluntary masking pa rin ang isinusulong ng DOH kahit pataas ang bilang ng COVID cases at 3 ospital sa Metro Manila ang halos puno na ang COVID beds. Hindi pa naman ganyan sa buong bansa. At bagamat posible raw dumami pa ang kaso sa dagsa ng mga uwian sa mga probinsya, hindi raw ito nakakaalarma. Handa naman daw ang DOH at mga pribadong ospital na magdagdag ng COVID beds kung dumami pa ang mga kaso. So, ang ating pong mga hospital right now ay ready po kung sakali man dumami ang talagang kaso nito. Hindi na rin daw matindi ang mga COVID variant ngayon, maliban sa mga nakatatanda at mahihina.
the most recent variants of interest are just like the common colds and cough, no? Common colds and flu. Dumarami rin ang influenza-like illnesses na nakahahawa rin. Halos 200,000 na sila. Halos 300 ang patay. Kaya mahalaga pa rin ang pagtatakip ng bibig at ilong pag umuubo o bumabahing. Nagpaalala na rin ang Archdiocese of Manila sa mga magsisimbang gabi at mga ngaroling na mag-voluntary masking. Huwag nang lumabas ng bahay kung may sakit at panatilihing malinis ang kamay. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakumpleto nyo na ba ang pamimili ng pang Noche Buena? Ikaw ba? Oo nga, hindi pa. Okay. Pag-usapan po natin ang latest sa supply at presyo ng ilang grocery items. Nakasalang po sa Balitang Hali si Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Chua o Kua. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang tanghali, Rafi at Connie. Yes, oo, Mr. Kua, sa inyo pong observation, paano nyo ilalarawan yung purchasing behavior ng ating mga consumers ngayong magpapasko? Malakas ang bentahan? May pambili ba o wala na? Well, we cannot tell this early, no? Right now, I'm expecting sales to start, medyo papasok pa lang ang tao sa mga supermarkets today, no? Meron na over the weekend, no? Last week, it was all, corporate buying. Yung mga may pera, may household buying na. Pero ang talagang na-expect namin household buying starts today, no? So, kakasweldo lang, no? Nung iba, nung Biyernes, no? Nung Sabado, no? Nagka 13-month pay. So, medyo dagsana siguro sa supermarkets beginning today na lahat ng supermarket siguro medyo may tao na. Opo, meron din tayong mga reports from DTI na nakuha na sinasabing may mga ilang Noche Buena items po ang nakitaan ng pagtaas, no? Dahil din siguro may mga sinasabing hindi ho sumusunod dun sa SRP. Sa inyo ho bang, Hanay, may mga nakikita rin ho kayo? Well, hindi kami nagmo-monitor sa mga members namin, no? Pero maaring meron, no? I do not know, no? Pero kung meron man, I'm sure they have their reasons, no? A lot of times kasi, wala na sa kamay ng manufacturer sa mga produkto ngayon. Lahat nasa distributors na. So, kung wala silang makunan sa kanilang distributor, regular distributor, maaaring kumuha sila sa wholesaler or sa ibang tindahan, mas mataas ang kuha, natural, mas mataas ang pasa. Kasi conservative ang supermarkets is stocking up this year. Sa panayam po ng DTI, ilang produkto raw yung tatamaan at tataas yung presyo pagpasok ng taon. May chance pa kaya magbago ito? Well, pricing is a management strategy. It's a management decision. So talagang nasa kamay ng manufacturers yan. Pag kailangan nila magtaas, dahil may plans sila to expand, which will generate more employment, no? Or to pay off their loans sa banko, we don't know for whatever reason, kung kailangan nila mag-adjust, then they will have to decide to adjust their prices and accordingly kung malaki man o maliit. Depende rin sa purchasing power ng mga consumers siguro at that particular time. Kumusta naman po yung presyo at supply ng agricultural commodities na ibinibenta sa mga supermarket? They're relatively stable, no? Kaya huwag kayong matakot. Kung mataas ang presyo ng mga bilihin doon sa supermarket na kinaugalian ninyo or paborito ninyo sa supermarket, you might wanna try another one lang. Alam ko, mahirap na traffic, parking problems, no? Pero yun na nga, you might wanna try another one, no? Nearby and check out for yourselves if you're, kung good deal lang nakuha niyo sa supermarket na pinagbibilan niyo. Sa ngayon po, may mga online pa ba na pamimili? Pwedeng mamili at ipa-deliver na lang? Nabanggit nyo kasi yung traffic eh. 24/7 ang online, no? Unlike physical stores or offline, no? 24/7 ang online. So meron, may mabibilan. Finally po, paalala nyo sa ating mga mamimili ngayong holiday season. Well, huwag mag-last minute, no? I mean, I'm sure maraming last minute. Ang last minute kadalasan, queso de bola, hamon, no? Kasi nag-aalangan bumili, mahal, pero later on, sige na, bilhin na tayo kasi kapitbahay meron, tayo wala, di ba? Kapag ganyan, mapapamahal na kayo, pahirapan pa maghanap ng stock. So, buy early, go to the sales sections, get what you can, na sulit para sa inyo, no? And go out and buy the products you need now. Don't wait till the last day. Isang linggo na lang Christmas Day. Ang hanapin yung mga nakabundle na para tipid, di ba? Ayan, thank you. Salamat po, maraming salamat. Merry Christmas to both of you and the whole of GMA7. Merry Christmas po. Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Kua. Hindi pa man tuloy ang nakakabawan sa malakas na lindol, masamang panahon naman ang tumama ngayon sa Surigao del Sur dahil sa bagyong Kabayan. Update tayo sa ulat on the spot ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent?
Rafi, dahil sa epekto ng Tropical Storm Kabayan, suspendido ang trabaho sa pampubliko at pribadong opisina sa Surigao del Sur. Inilikas naman ang mga nakatira malapit sa mga coastal area sa Hinatuan dahil sa posibleng epekto ng tropical storm. Malakas na hangin na may kasamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa iba't ibang lugar sa Mindanao na epekto ng Tropical Storm Kabayan. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang nararanasan. Kaya naman nag-abiso na ang Surigao del Sur Provincial Office na suspendido na ang trabaho sa pribado at pampublikong opisina. Bago pa man naramdaman ang epekto ni Tropical Storm Kabayan, inilikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa mga coastal areas. Temporary muna silang nanuluyan sa mga paaralan sa Hinatuan. Pero mailan pa rin na mas piniling magpaiwan na lang. Siniguro naman ng ilang mangingisda na ligtas sa pinsala ang kanilang mga pump boats. Sa kabila ng masamang panahon, umaten pa rin ng simbang gabi ang mga churchgoer para manalangin at humingi ng proteksyon. Samantala sa inisyal na assessment ng Hinatuan MDRRMO, wala silang naitalang sugatan at pinsala dahil sa Tropical Storm Kabayan. Rafi, bagamat naglandfall na sa Manay, Davao Oriental ang Tropical Storm Kabayan, dama pa rin dito sa Surigao del Sur ang malakas na hangin at ulan. Kaya naman pinapayuhan natin ang mga nakatira malapit sa mga low-lying areas na mag-ingat sa posibleng landslide at flash flood. Rafi? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV1, Mindanao. Kinansela ng Philippine Coast Guard Visayas ang 11 biyahe mula Cebu dahil sa bagyong Kabayan. Kabilang dyan ang mga biyahe patungong Bohol, Leyte, Siquijor, Negros Island, Camotes Islands, Bantayan Islands, Olango Island, Samar, Surigao Provinces, Northern Mindanao at Iloilo. Ayon sa PCG, wala namang pasaherong stranded sa mga port ng Danao, Mandaue at Cebu. Nahirapan namang dumao ang ilang sasakyang pandagat sa Toledo City Port dahil sa malalaking alon. Isinusulong sa Kamara ang pagbibigay karapatan sa mga empleyado ng pribadong kumpanya na hindi magambalan ng trabaho tuwing nakabakasyon o tapos na yung working hours. Ano naman kaya ang masasabi riyan ng ilan nating kapuso? Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa Europe. Para sa mga gustong bumitaw sa stress ng trabaho, malaking konsuelo kung uwian na o hindi kaya day off o naka-leave. Pero ang private caregiver na si Merlin Banawa, halimbawa, minsan nabubulabog pa rin sa bahay ng mga usaping trabaho. Stress po yun, sir, sa amin. Kasi may agreement na imbis na off mo, natawagan ka pa. Tapos, bukas may pasok uli kasi ganito. Mga ganun ba? Stress po, sir. Ang panukalang batas na House Bill 9735, kinikilala ang karapatan ng mga pribado empleyado na huwag gambalain sa oras ng bakasyon o ng pahinga. Nais itong amyendahan ng Presidential Decree No. 442 o ang Labor Code. Kinikilala ng panukalang batas ang pribadong oras ng empleyado sa labas ng working hours. Toka ng employer na tukuyin ang conditions at exemptions ng pagrespeto sa oras ng empleyado, alinsunod sa mga polisiya ng DOLE. Hindi naman saklaw ang mga government employees dito dahil sa mga civil service regulations. Pabor ang recruitment officer na si Apple Troniado sa House Bill 9735 dahil mainam daw ito para sa kanyang mental health. Tama naman yun, sir, na hindi talaga kasi work and life and balance talaga eh. Sa ngayon naman wala kasi yung boss ko naman is inirerespeto niya yung personal life ko. Ang construction supervisor naman na si Eric de Guzman, maiintindihan kung may mga emergency call sa kumpanya. Pero hanggang kaya na walang inuuwing trabaho sa bahay, mas nasusulit niya ang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Una-una po sa family po, ganun po. Kasi banding-banding, oras ng bakasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yang panukalang right to disconnect ang tatalakayin natin ngayon. Ito yung bawal ang gambalayan ng isang empleyado kapag hindi nga niya oras ng trabaho. Ang sabi nga ba ng mga netizens natin dyan? Sang-ayon po si Paul Vergara. Hindi naman daw kasi alipin o pagmamayari ng mga employer ang mga empleyado. May 8 oras lang daw dapat na obligasyon ng empleyado at may karapatang hindi sumagot sa tawag kung hindi na oras ng trabaho. Ay pabor din dyan si Reynaldo Panagiton. Para naman daw may mailaan na oras ang empleyado para sa kanilang sarili at sa pamilya. Okay rin daw ito para kay Rover para sa peace of mind ng empleyado.
Puro pabura. Kung may mga iba kayong opinyon, ipagpatuloy ang talakayan online. At kung may nais po kayo ibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Nagpa-Thanksgiving party si Asia's multimedia star Alden Richards para sa kanyang 13th year sa showbiz. Enjoy riyan ang ilang malapit niyang kaibigan sa media kasama syempre ang inyong kumare. Bukod sa Thanksgiving Mass, games at paraffol, ipinasilip din ni Alden ang mga upcoming projects niya. After nito, dumalo rin si Alden sa premiere night ng MMFF movie nila ni megastar Sharon Cuneta na Family of Two. Dinaluhan niya ng cast at ng ilang personalidad. Sa dinami-rami ng blessings ni Alden this 2023, ano kaya ang highlight ng taon niya? I think it's really more of contentment. Itetest ka lang ni Lord kung hanggang saan ka eh. And then pag kinaya mo naman, yung benefits and rewards nun, laging nasa dulo. Good job ang ipinakitang husay sa equestrian ng mga pambato ng Pilipinas na lumaban sa Bangkok, Thailand. Silver medal ang nakuha ng Junior Philippine Equestrian Team sa first FEI Southeast Asian Youth Cup. Kabilang dyan ang 18-year-old na si Jasmine Baez at sina Sofia Lacson at Sofia Pibali na kapwa 14 years old. Dahil borrowed horse ang competition, naging pahirapan daw ang laban. Host country na Thailand ang nagbigay ng kabayo na sasakyan ng riders at binigyan sila ng kabuang 1 oras lang para magsanay gamit ang hiniram na kabayo. Third place ang Team Thailand habang gold medal naman ang Team Cambodia. Good job at congratulations sa ating Pinoy equestrians! Update tayo sa Bagyong Kabayan at mga lugar na nasa ilalim ng storm warning signal. Nakasalang po sa Balitang Hali si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie at Rafi at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung eksaktong lokasyon ng Bagyong Kabayan sa mga oras na ito? Well, kaninang 9:30 po ng umaga naglandfall na ang Bagyong Kabayan dito sa may bandang Manay, Davao Oriental, no? At ito yung isang reason kung bakit from tropical storm sa ngayon ay tropical depression na lamang ito. Pero meron pa rin po tayong mga nakataas na warning signal sa ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin yung pag-update natin sa ating mga kababayan, pakikipag-ugnayan sa mga government agencies na partner po natin sa disaster risk reduction management hanggang sa mga oras na ito. Pero kahit tropical depression, delikado pa rin po ito. At anong mga lugar yung isinailalim sa wind signals? Tama po, no? Kahit tropical depression na lamang ito, posible pa rin ito magdulot ng mga pag-ulan na pwedeng maging sanhi ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog na siya naman magdudulot ng pagbaha sa mga komunidad sa tabi nito, o pagguho ng lupa sa mga areas na ilang araw nang nabababad sa ulan at may posibilidad na malambot na po yung mga bahaging kalupaan sa paanan ng bundok. Sa ngayon meron tayong nakataas na warning signal number 1 dito sa southern portion ng Palawan at meron din po dito sa may bandang southern Leyte, sa southern portion ng Samar, dito sa southern portion ng eastern Samar, kasama po yung Camotes Island, Cebu, Bantayan Island, Bohol, Siquijor, warning signal number 1 sa Negros Oriental at Negros Occidental at sa Guimaras. Sa Mindanao area naman, meron tayong nakataas na warning signal number 1 sa Misamis Oriental, sa may bandang Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro, sa northern portion ng Davao Oriental, sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Warning signal number 1 din sa Davao del Norte, Davao City, sa northern portion ng Cotabato, sa northern portion ng Maguindanao, dito sa may bandang western and central portion ng Zamboanga del Norte, ganun din sa may bandang western and central portion ng Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay, sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur. So mapapansin natin, no, Visayas at Mindanao area, ilang bahagi po nakataas ang warning signal number 1. Ano nga ba inaasahan ng mga kababayan natin sa mga nabanggit nating lugar? Yung mga pag-ulan, pwedeng ang ulitin natin, pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa tabing ilog dahil pwedeng tumaas na yung mga level ng tubig. Pag-uho ng lupa naman sa mga lugar na malapit na sa paanan ng bundok at kung napapansin na may kalambutan na or ilang araw nang umuulan, may posibilidad na loose or malambot na yung mga bahaging ito sa paanan ng bundok. No?
Kaya sa mga kababayan po natin sa mga lugar na may warning signal, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga gawaing pangkaligtasan. Manatili ring nakatutok sa 3-hourly update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong Sikabayan. Dagdag pa dyan, yung mga bahaging karagatan po ng lugar na may warning signal ay inaasa natin na magiging maalon hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat hanggat may warning signal pa po. Mr. Chris, magiging maulan ba ang Pasko? Well, inaasahan kasi natin, Connie, no, posibleng sa dating na Miyerkules ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Okay. Pag nagkaganon ay iasahan natin yung gradual improvement of weather simula po bukas and then hanggang sa natitirang bahagi ng linggo ito. And hopefully, wala pa naman tayo nakikita magiging kasunod na bagyo pagkatapos itong bagyo Sikabayan. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Dumating na sa bansa ang isa sa mga Pilipinong pinalaya ng grupong Hamas na si Jimmy Pacheco. Sinalubong si Pacheco ng kanyang mga mahal sa buhay at ilang opisyal ng OWA. Naroroon din si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flores. November 24 nang palayain si Pacheco na kasama sa unang batch ng mga pinalayang bihag kasunod ng pansamantalang ceasefire ng Israel at Hamas sa Gaza. Samantala, bukod po sa exchange gifts, isa talaga sa inaabangan, di ba? Yung Christmas party ng mga bata, lalo na pag may mga parlor games din. Yun nga, sa Marilao, Bulacan, trending ngayon ang pagsali sa stop dance ng isang kinder student. Ayun, stop dance pala yan. Paano ba naman kasi? Todo bigay ang 5-year-old na si Gian Camargo sa pag-indak, pero pansin din na medyo malungkot si Bagets. Kwento ni Mami Regine, una raw nag-perform si Gian sa stage ng kanilang school, kaya pagdating niya sa classroom, nagsimula na pala ang kanilang party. Ayun, pagpasok, diretso agad siya sa stop dance game nila. Yan tuloy, medyo simangot si Gian dahil niyaya niya pala si Mami Regina, samahan siya sa pagsayaw. Comment tuloy ng netizens, perfect daw sana ang nakalagay sa damit niya na energy. May 6.9 million views na ngayon ang video at pinusuan na ng mahigit 800,000 times. Kaya trending. Pero kahit nakasimangot, sumasayaw pa rin. At alam mo, may moves eh. No, si Gian, may the moves talaga. Bakit naman ayaw niya nung ng music? Hindi niya pala naintindihan yung instruction na stop dance. Kaya kasi nga late siya. Yes. Galing siya sa performance. Di bale, sa at least sa susunod na taon alam niya na. Pero forever nang nasa internet yung kanyang at cute na cute naman. Hindi diba? Nakakahiya dahil cute na cute talaga si Gian. Ulit-uliting panoorin yan, Gian, hanggang paglaki mo. 6.9 million di ba? Nakakatuwang bata ito, oo. Trending talaga. Pero yung mga kaklase niya, todo bigay din, ha? Ay, oo. Hindi rin papaawat, Oo. Diba? Yan ang magandang video na pwedeng pang regalo sa mga nanay at tatay. Diba? Ayan. Samantala, ingat po tayo sa bagyo, mga kapuso. Ito po ang Balitang Hali. At bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.